lang hiniling ni John Lim Napoles na gawin siyang state witness kapalit ng pagtestigo niya sa mga umanay sangkot sa mga anomalya sa pork barrel, Balampaya Fund at iba pa. Pero kwalipikado nga ba si Napoles na maging state witness? Ang dahilan ng pagtutol ng kampo ng mga whistleblower sa report ng saksing si Sandra Aguinaldo. As of now, I'm maintaining my position na malabo siya na maging state witness. Ang tugong ito ng Justice Department noon, magbago kaya ngayong formal ng hiniling ng kampo ni Napoles sa DOJ na may endorso si Napoles bilang state witness sa pork barrel scam? Sumulat na ang mga abogado ni Napoles para sabihing handa si Napoles na tumulong sa gobyerno sa pamamagitan ng pagtestigo laban sa mga sangkot sa PDAF, Malampaya, DOTC at iba pang scam. Nais ding hilingin ni Napoles sa ombudsman ang immunity. Bagay na sabi rin ng kampo ni Napoles noon na hindi nila ipipilit. Alinsunod daw kasi sa Ombudsman Act of 1989, may kapangyarihan ng ombudsman na magbigay ng immunity sa mga magbibigay ng testimonya at ebidensya para lumabas ang katotohanan. It will be endorsed to the Office of the Ombudsman and ang Ombudsman ang mag-evaluate, mag-examine kung i-accept yung kanyang, i-grant yung kanyang immunity. Palagay po namin, hindi siya qualified. Dahil po contradicting na yung kanyang mga statements. We're missing the point na siya yung operator. We're missing the point that she is the corruptor. Kung hindi immunity, sabi noon ng Justice Department, pwede rin ang plea bargaining. Kakasuhan si Napoles ng mas mababang kaso kapalit ng kanyang testimonya. Bago pa yan, ito ang sinabi na noon ng ombudsman. Am I open to using her as a state witness? That would depend if our evidence is not strong. As far as I'm concerned, our evidence is strong. Bukod sa pagiging state witness, hinilig na rin sa korte ng kampo ni Napoles na ma-extend ang pananatili niya sa ospital ng Makati, kung saan siya dinala noong March 31 at inoperahan noong April 23. Kailangan daw niya ng hanggang 3 buwan pang pagpapagaling sa ospital dahil wala raw medical equipment sa Fort Santo Domingo na nagsisilbi niyang piitan. The doctor said it's a full, complete bed rest. She cannot do that in that facility in Fort Santo Domingo because she's alone there. Hindi siya pwedeng tumayo lang mag-isa, hindi siya pwedeng maligo din doon na mag-isa. Wala pang desisyon ng korte sa ngayon pero sabi ng prosecution, we will have to hear from the testimony of the doctors. Para may pambayad sa ospital, hiniling na ng kampo ni Napoles sa korte na makapag-release muna ng 100,000 pesos mula sa bank account nito na bahagi ng mga pag-aari ni Napoles na pinagbawal munang galawin o gamitin. Patuloy din ang pagdinig dito ng korte. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi.